Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking YouTube channel. For today's video ay share ko po sa inyo yung aking paggawa ng manual process na malunggay pandesal or mano-mano na pandesal. Gagamit po tayo ng fresh malunggay para sa ating malunggay pandesal. Pero bago po tayo magsimula ay shoutout muna kay Sangkay Jeffrey at Sangkay Johari Samporna. Ayun mga sangkay, shoutout sa inyo. So bago tayo magsimula mga sangkay ay huwag po sanang kalimutan mag-like at pakishare na rin po ng video ito, at kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe ay subscribe nyo na po, pindutin na rin ang bell button para kayo laging updated sa tuwing ako may upload na baking video. So mga sangkay, simulan na natin ang paggawa ng malunggay pandesal. So ngayon mga sangkay, pala yung ating unang gagawin ay pinuhin muna natin yung ating fresh na malunggay. Ayan. Blender muna natin para mapino siya. At maglagay tayo ng tubig. At ayan mga sakay, kung sakaling napino na natin yung ating malunggay ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Ngayon sa ating susunod na gagawin mga sangkay, bali titimplahin na natin yung ating malunggay pandesal. Unang ingredients natin ay asukal. Kaya nga pala yung ating gagawin ay 1 kilo lamang po at manual process po yung ating gagawin. Next ingredients natin ay powder milk. Sunod na ingredients natin ay asin. At maglalagay tayo ng vanilya. At sunod natin ilalagay yung ating malunggay. Yan mga sangkay, yung ating malunggay. Fresh na fresh. Next ingredients natin, margarine. Sunod ay lard or shortening. Sunod ay tubig. At kapag nalagay nyo na yung mga ingredients na aking nabanggit ay haluin muna natin. Tunawin muna natin yung ating asukal at saka yung asin. Then mga sangkay, kung mapapansin nyo, green na green yung ating tubig, ano, dahil sa fresh na malunggay na ating nilagay. Siya nga pala, yung malunggay na inyong ilalagay ay nasa sa inyo po kung gaano karami yung gusto nyo ilagay na malunggay. Dito sa amin kasi maraming tanim sa gilid-gilid na bahay ng mga malunggay, kaya kahit maraming ilagay ko ng malunggay ay okay lang. So ayan, kapag natunaw nyo na yung asukal at saka yung asin, ay ilagay na natin yung ating susunod nating ingredients. Yung ating harina, bali gagamit tayo ng bread flour na harina. Hard flour po yung aking ginamit. At maglalagay tayo ng yeast. At bubuuhin na natin ngayon yung ating dough ng ating pandesal. Nuulit ko, manual process yung ating gagawin. So hindi na kaya ng ating wire whisk. Bali kakamain na natin itong mga sangkaya. So ganito lang yung ating process ng ating pagmamano-mano. So bali, sundan nyo lang mga sangkay kung paano tayo magpakinis ng ating pandesal na mano-mano. So ganyan lang, tupi-tupi lang mga sangkay. Hanggang sa mapakinis natin yung ating dough.
At habang pinapakinis natin yung ating dough, ay maglagay tayo pa konti-konti ng mantika. Para hindi masyadong madikit sa kamay yung ating dough. So, mapapansin nyo rin pag may mantika, mabilis siyang kuminis. Pwede rin, isa pang pamamaraan ng pagmasa ng ating pandesal ay dindinan nyo na lamang, ganyan. So bali ganito mga sangkay, yung isa pang pamamaraan sa pagpapakinis or pagmamasa ng ating pandesal. Yan, ganyanin nyo lang. Sakaling mga alay kayo sa kakatupi-tupi, ayan, dindinan nyo lang ng inyong kamao. Pwede dalawang kamay ang inyong gamitin para mas mabilis. Ganyan. At ayan, kapag medyo manayo-nayo na yung ating masa or ang ating dough, ay lagay tayo ulit ng konting mantika. Saka natin masahin ulit. So, ganyan lang ang proseso mga sangkay hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo kinis. Yung magkinis ng inyong dough ng pandesal. Ayan o, ganda ng kulay ng ating pandesal o. Malunggay na malunggay talaga. Maganda talaga pag fresh malunggay ang inyong linagay. Yung kinis na, oh. Diba? So pag napakinis nyo na ng maayos ay rest na natin yung ating dough. So yung mga sangkay, bali rest muna natin ito ng ilang minuto bago natin babastunin yung ating pandesal. Okay? At ngayon mga sangkay, balikan na natin pagkatapos natin i-rest ng 20 minutes. So yung mga sangkay, inuulit ko 20 minutes ko lang na-rest ba. Ayan, tinakpan ko nga pala para hindi mamalat yung ating pandesal. Tinakpan ko lang ng plastic. So ngayon, babastunin na natin yung ating pandesal. Yan, dapat nakahanda ng inyong breadcrumbs or pulbos para pagkatapos nating baston, ay diretso na kagad natin lagay sa ating breadcrumbs. Amoy na amoy mga sangkay yung ating malunggay na linagay.
So kapag nabasta nyo ng mga sangkay, ay i-rest ulit natin bago natin putulin. Okay? Rest muna natin ng ilang minuto bago natin putulin. At ngayon mga sangkay, balikan na natin. Bale, pinahinga lamang natin ng 20 minutes yung ating pandesal. Bale, itakat na natin ngayon. Bale, yung cut ng ating pandesal is 18 to 20 grams bawat isa. 2 pesos po yung ating benta. Naputol nyo na ay balik nyo ulit sa breadcrumbs. Green na green po yung ating pandesal, mga sangkay. Oh. Diba? Malunggay na malunggay talaga yung kanyang kulay. Bali, yung laman ng ating tray is 30 pieces. At kapag lagay nyo na sa tray ay syempre palsahin nyo muna bago isa lang. At ito na yung ating pinutol na pandesal, mga sangkay. Ayan, tatlong tray po yan. Bali 91 pieces po yung ating 1 kilo. So huwag po kakalimutan palsahin, mga sangkay, ha, bago ninyo isa lang. Yan, antayin lang po natin kung ilang oras natin palsahin yung ating malunggay pandesal. Na ating pala sa mga sangkay, ayan na po yung ating pandesal. Ganyan na siya kalaki ngayon, na isasalang na po natin. Nuulit ko, 2 hours po natin pinalsa bago natin isalang. Sige, papasok ka. Bali, yung init ng ating oven is 180 degrees Celsius at yung gagamitin nating apoy ay katamtaman na lakas lamang po. At abangan nyo na lamang kung ilang minuto natin lulutuin. At ngayon, mga sangkay, after 7 minutes simula nung ating isinalang ay ililipat po natin sa taas yung ating pandesal. After 7 minutes simula nung ating isinalang, mga sangkay, ha, ililipat natin sa taas. Bali dito na natin tuluyang lulutuin sa taas. Ang purpose po ng ating pagkalat, mga sangkay, is para hindi po mula masyado ang kanyang ilalim. Babawa na lamang po natin kung ilang minuto natin lulutuin sa taas.
At ngayon mga sangkay, after 6 minutes, balikan na po natin yung ating pandesal. Ayan, yung ating pandesal ay luto na mga sangkay. Bale, isinalang natin ng 13 minutes. 7 minutes sa baba at 6 minutes sa taas. Ayan na po yung ating mainit na malunggay pandesal. Ating malunggay pandesal mga sangkay, mainit na mainit pa. Don't forget to like, share, at pakisubscribe na rin po kung kayo po ay hindi nakapag-subscribe. Like at share po ng video itong mga sangkay. Thank you for watching. See you in my next video.